Good morning, uulan. Sana magkape. Tayo na magkape. Daming nagpapantay doon sa labas. Mga nagkismisan. Alala ko lang yung tropa ko sa pagkikismis. Tara na mga kismis, chikahan. So, sa totoo lang, naawa ko rin yung isa kong katrabaho, kaibigan ko. Kasi parang same kami sa naging life niya noon. Kaya yan, continue natin kasi nakabili na akong tinapit, kain ko na. Kaya yun. So yung topic na natin. Kasi dati yung buhay pa rin yung parents niya. Yung buhay yung parents niya, masayang-masaya sila. Yung lalo na pag sa linggo, kasi mga walang trabaho, kasi rest day, parang nagiging pleto sila sa bahay nila. Kasi kasama niya yung parents niya. So after na, especially na maglinggo, pag Saturday, pag Sunday, di ba simba? After niyan, kompleto yung bahay nila. Akala mo yung laging piyestahan. Kahit walang masyadong handaan, basta may kainan lang, kwentuhan. Akala mo taon-taon bago magkita. Pero totoo, linggo-linggo naman nagkikita. Kasi pag nagkasimba, after na simba, magkikita-kita na sila lahat sa bahay. Lagi sa bahay nila. Kaya masayang-masaya siya dati. Kasi halos lahat na ng side ng parents niya napunta dun sa bahay niya. Mismong sa bahay nila. Kasi nga, para bang sa yung pinaka panganay sa pamilya ng parents niya, parang sila yung panganay sa magiging mga kapatid nila. Kaya yung parents niya mismo ang pinaka mga kuya at ate. Kaya every time Sunday na nagkikita-kita yung mga kapatid nila pareho, nagkikita-kita sila sa bahay, kwentuhan, may konting inuman, merong time na sabihan ng kwentuhan ng mga problema, tawanan, kantahan, may mga iyakan din. Pero may mga time talaga na hindi naman sila nagkakaanuhan ng pera. Never sila naging problema. Never daw sila naging problema sa pera dati. Kasi para sa kanila every Sunday magkabanding-banding kahit sa malimi, sa simpleng pagkain at konting tagay-tagay. Kaya tuwang-tuwa siya dati. Kaya dumating din sa time na namatay yung parents niya. Kaya napacheck lang ako kasi halos pareho lang kami. So dumating sa point na namatay yung parents niya. Pero sa kanya, sige, okay lang, masaya pa rin kasi para sa kanya naandyan yung relatives ng parents niya, na alam niya na may mga makakasama kita kahit sa paligid lang ng bahay nila. May mga tutulong din sa kanya na totally na pera. Kumbaga, parang experience sila dati kung paano magbandingan, konting chika-chika, gano'n. Kaya dumadating sa point na yung problemado siya dahil sa pagiging malungkot dahil nga wala siyang parents. Kahit paano para sa kanya, parang second parents na ngayon dahil ang pamilya ng mga parents niya yan kapatid, diba? Ang parents niya, tawag mo dyan mga tito at tita, dapat para ka nang magiging parents, diba? Pero ang ending, parang naging stress siya lalo dahil sa wala siyang makover, wala siyang ma-share, wala siyang makasama sa tuwing malungkot siya. Hindi naman siya kasi parang feeling niya na wala na lahat, parang lahat namatay na kasi nawala na sa paligid. Kumbaga parang ang point niya kasi doon, bakit nung dumating na yung parents niya, nawala na dati ang dami-dami nilang tao sa bahay, nagkakabandingan, nagsasaya. Kaso yung nawala yung parents niya, nawala na lahat. Hindi niya akalain na ganun din ang mangyayari. Para sa kanya sa huli talaga na hindi mo talaga maiiwasan na may mga ganong experience na wala kang ang tawag ba doon? Wala kang hindi ka naman kailangang humingi ng tulong. Pero, ang problema, parang stress mo pa yung makasama sila kung nawala yung parents niya. Kaya dumating siya sa point na hinayaan na nila, nagpakasaya siya mag-isa kahit na walang pamilyang sa palibot niya. Hinahayaan niya kasi parang wala rin naman makakailan sa kanya. Siguro para ba sa kanya napakahirap talaga ng walang parents, lalo na para sa kanya marami pa rin. Pero wala rin pa pala. Kaya dun siya iniwala na meron talagang kasabihan na minsan na pagdating sa huli wala kang mapapala ng mga nasa palibot. Kumbaga para sa kanya mas madali sa kanya na
makapag-share ng problema sa ibang tao. Ganun. Pero hindi naman lahat. May mga experience din talaga na may mga kadugo na talaga na may mga kakasama. Parang kumbaga na hindi lahat hindi makatulong. Hindi naman kasi kailangan ng financially. Hindi naman totally pera ang problema lagi. May mga time talaga na ganyan na kailangan lang yan ay chika-chika, mag-chika-chika. Maganda kaya mga ganun, mag-chika-chika. Kasi dati rin ako naging masaya ako yung maging chika-chika. Dumating siya sa point na lumayo na siya, na wala na siyang pakialam kung wala siya sa malapit niyang pamilya, sa relatives ng parents niya. Wala siya pakialam kasi para sa kanya, naging mas masaya siya mag-isa. Kasama din siya mga iba, mga kapitbahay niya, hindi niya mga kilala pero dumating sa point na naging kaibigan niya. Naging kaibigan niya na kapag may konting problema, may mga tumutulong. May mga ganun. Meron talagang ganun. Experience ko rin. Wala, napachika lang ako kasi parang kami nagchika. Dahil dyan, kismis ko na sa'yo. Wala akong magawa. Friday ngayon. Kaya inisip sana ako kasi ako mag-isip. Kaya yun, ano ko lang para sa kanya. Para sa kanya. Doon daw sa ngayon, totoo rin talaga yung kasabihan na pagkadugo mo ay wala kang mapapala. Parang ganun. Mga ganun na ano siya. Gano'n naman talaga. May mga ganun talagang ano.